Si Plato ay isang Griyegong pilosopo na mayroong malaking ambag sa larangan ng filosofiya. Pinanganak noong 428 BCE sa isang kilalang pamilya sa lungsod ng Athens, Greece. Siya ay naging estudyante ni Socrates at naging guro naman ni Aristotle. Ito ay sumulat sa anyo ng mga dialogo na nagpapakita ng mga talakayan o debate sa kanyang mga nilikhang tauhan. Ang kanyang aklat na pinamagatang The Republic ay isang mahalagang obra na nagpapakita ng kanyang ideal na lipunan. Ang mga mamamayan ay nahahati sa mga klase, samantalang ang pamahalaan naman ay nahahati sa mga philosopher teams. Isa sa mahalaga konsepto ng filosofiya ni Plato ay ang forms o ideas. Ito ay nagsasaada ang tunay na realidad ay nasa ideal na anyo ng mga bagay-bagay at hindi sa mga nakikita natin sa pisikal na mundo. Ang teorya o ideyang ito ay nagbigay daan sa kanya upang makapagsuri sa antolohiya. Sikat din ang kanyang doktrinang pinamagatang anamnesis o ang teorya na ang ating kaalaman ay pinanganak na sa atin at ang ating bawat pag-aaral ay pagbabalik tanaw na lamang sa mga itinatagong kaalaman ng nakaraan. Nagtatag siya ng isang paaralang pilosopikal sa lungsod ng Athens at tinawag itong Academy. Ito ay naging sentro ng pag-aaral at filosofiya sa loob ng maraming taon. Ang mga gawain ito ni Plato ay nagbigay ng malaking impluwensya sa mga susunod pang henerasyon ng mga pilosopo. Uy, ba't nakakulot mo dyan? May nangyari, no? Wala. Manggugulo ka lang layuan mo na ako. Sus, so may nangyari nga. Pwede mo nagkwento sa akin, bibigan mo ako. Nag-away nga kasi kami ni Mama. Tapos, may nasabihan kasi ng masamang girl. Alam mo, normal lang naman yan sa pamilya. Bakit? Ano ba kasi pinag-awayan? Paano ba naman kasi? Alam niya ng dami kong pera, inuutang niya lagi yung pera. Kaya alam niya namang may pinag-ipunan akong gamit. No? Dahil sa pera? Nag-aaway kayo? Eh kung pautangin na lang kaya kita. Joke, wala din akong pera, alam mo Alam yan. ko naman wala naman talaga. Naku ba malay mo, mas kailangan natin yung pera. O kaya naman paraan niyo yun, para may taguyod kayo. Malay mo, wala pa kayong pera. Alam mo, palawakin mo na lang muna yan pag-intindi mo sa kanya. Siguro tama ka. Alam mo, dahil sa may naalala ko nga, kasabihan na sinipin ni Plato. O, di ba kilala mo yan? Ay, oo, yung sa philosophy subject natin. Ang sabi niya, ay be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. O, di ba? Ang elegante ng English. Oo, ano naman ko nagdadalit ba sa ito? Ano pa ba? Ang ibig sabihin lang nun, na dapat mapagiging tayo sa mga kapwa natin. Ano ka na, sa nanay mo. Dapat hindi mo sinasagot ng gawin ng nanay mo. Dapat nga, hindi ka nagsasabihan naman ng masamang salita yung nanay mo. Oh, ano nga ulit sinabi ni Plato? Oo na. Be kind Sa for senaryong everyone ipinakita, is makikita fighting dito hard. na si Regina ay may problema ang kinakaharap hinggil sa away sa pagitan niya at ng kanyang ina dahil sa pera. Makikita rin sa eksena ang matiwasay na paggamit ni Andre ng kasabihang be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle, na ipinalaganap ng nasabing pilosopo na si Plato bilang tulong sa pagbibigay niya ng payo sa ano bang dapat gawin ng kaibigan upang malampasan ang problema ang kinakaharap. Kay Angel Jamias Farios o mas kilala bilang Padre Roque ay ipinanganak noong August 16, 1924 sa Philippine General Hospital. At ito ay lumaki sa bayan ng North Sampaloc, Manila. Siya ay pumanaw sa edad na 96 noong August 15, 2021, isang araw bago ang kanyang kaarawan. Siya rin ay nag-aral ng teolohiya sa Woodstock, Manila at itinalaga bilang pare noong June 19, 1956. At naipasa niya rin ang doctorate in philosophy sa Fordham University sa New York na may disertasyon na may pamagat na The Psychic Entity ni Sri Aurobindo's The Life Divine. Siya ay tinalaga bilang punong katedra ng Ateneo de Manila University ng kagawaran ng filosofiya. Itinatag ang AB Philosophy kung saan ang mga unang major ng filosofiya ay nagtapos noong 1966.
Ang mga aklat na kanyang isinalin ay mga sinaunang Griego at magpakatao. Ang kanyang orihinal na naisulat ay ang pambungad sa metaphisika at filosofiya ng relihiyon. Ang 4 na aklat na ito ay nagbigay sa kanya ng National Book Awards mula sa Manila Critics Circle. Noong 1989, binawaran siya ng Ateneo de Manila University ng Gawad Tanglaw ng Lahi. Ang mga sulatin ni Father Ferrios, lalo na ang Introduction of Philosophy at Philosophy of Man, ay mas naging kilala bilang pinagkukunan at iginagalang na sanggunian sa edukasyon ng filosofiya sa Pilipinas. Niyang aklat ng The Filipino Ideology, sinasabi ng filosofiyang Pilipino ay dapat na nakatanim sa natatanging kasaysayan, kultura at karanasan ng tao at dapat ito nakatatak sa malalim na paggalang sa dignidad ng tao, katarungang panlipunan at kabutihan para sa lahat. Patuloy ang impluwensya ng kanyang mga ideya sa pag-unlad ng filosofiya sa Pilipinas at mas malawak na diskurso na sa filosofiya. Nasa mga sikat na linya ni Padre Roque ay kapag nasabi na lahat ng masasabi, ang pinakamahalaga ay hindi masasabi, magagawa lamang. Isa rin sa mga nagtupaw sa aming pansin ay huwag tanungin kung mahirap, tanungin kung mahalaga. Nakakapagod mag-exam. Iba naman palagi yung pag- Oo, tama nakakaral. Baka naman kung talino ka pa kay Mr. Ferriol. Kuya, dyan naman eh. Ayoko na, magpapalit na talaga ako ng course. Bakit? Ano yung pasok sa utak mo at biglang gusto mong magpalit ng course? Hindi ko na kinakaya ang nursing, Diyos ko. Ang daming sinasaulo, ang daming binabasa. Ay, ang dami-dami. Basta nakaka-stress. Ate, naisip ko lang. Tsaka kaya mo madaling course. Sa gusto mo yan, di ba? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Talino mo eh. Tara na. Kape. Treat ko. Uy, treat na daw. Gusto na kaya sila? Nanihirap sa nursing ngayon. Doktor na. Sa senaryong pinakita, makikita roon kung paano umayaw at sumuko si Shekinah sa nursing pero pinalala ng kanyang mga kaibigan na maaaring nahihirapan siya pero ito ang kanyang pangarap. Sa sitwasyon naman ni Paula, makikita kung gaano kahalaga ang pagpili sa nais talagang kurso sapagkat ito ang nagbibigay motibasyon upang ipagpatuloy ang nasimulan at hindi na mahirapan pa. Base sa mga records, sa mga makasasayang libro, si Kong Xiu o mas kilala bilang Confucius ay isang insik na guro, pilosopo, politiko at editor noong taong 551 hanggang 470 bago ang karaniwang panahon. Kilala rin siya bilang unang guro na China na gustong palawakin ng pagkakaroon ng edukasyon at itinatag ito bilang bokasyon o trabaho. Siya rin ang nagtatag ng etika, moral at social na pamantayan na bumuo at naging batayan ng pamumuhay na kinilala bilang Confucianismo. Confucianismo. Ang Confucianismo ay nagsisilbing filosofiya at paniniwala sa sinaunang kultura ng China na gustong palawakin ng pagkakaroon ng edukasyon at ng mabuting asal. Kaya nagawa niya ang isang kasabihang, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Dahil ang pagkakaroon ng mabuting asal ang pinaka-idea ng Confucianismo. 4 sa mga sikat na libro na sinulat ni Confucius ay ang The Great Learning. Nagpapakita na ang kalawakan ng kaalaman at pag-iimbestiga ay patungo sa pagdidilang ng sarili. Pangalawa, ang Analects o mga kasabihan ni Confucius ay ang mga kasulatan tungkol sa personal na buhay ni Confucius. Ang pangatlo niyang libro ay tinatawag na Mencius, ay naniniwala na ang mga tao ay natural na mabuti. Panghuli, ang The Doctrine of the Mean, ay nagtuturo na ang marami ay kasing sama ng kaunti. Hi, miss. Pwede magtanong? Ano yan? Saan po ba dito yung malapit na sila? Ito na po sa ng pang... Meron dun sa banda kayo, akit ka lang dun. May nakamayong kayo.
tiba-tiba na naman tayo nito. Siya ako. Ako naman ito, nasanay ka din dyan. Pero baka pinag-irapan niya rin yung pera na kailangan natin. Ay naku, wala na tayong magagawa. Hawa ko na itong wallet kung pipis naman ito. Sige pre, nawa ko lang na lang. Okay, akin na yung wallet ay hindi ba? Do not do unto others what you don't want others to do unto you. Isa ito sa pinakasikat na linya na palaging sinasabi at naririnig natin. Ito rin ang nagsilbing golden rule. Palagi nating isaisip na hindi lahat ng bagay ay dapat nating gawin sa iba. Kung ano ang ayaw mong gawin sa iyo, ay huwag mo rin gawin sa iba. Dapat rin naisipin natin ang kalagayan ng ating kapwa. Ilagay natin ang ating sarili sa kanilang posisyon. Isa lamang ito sa mga naging kontribusyon at filosofiya ni Confucius sa lipunan. Ilan dito ay ang kawang gawa, pagrespeto sa mga nakakatanda, ang pagtayo at paglaban sa tuwing tayo ay binababa ng mga problema, at ang paglalagay ng puso sa anumang ating ginawa. Okay, akin na yung wallet. Uy, sino ka? Ayoko na. Papalit na talaga ako ng course. Ano na po kasi? Sorry. Ano, may tingin?